Paano kung hindi naglay si Abraham? Siyempre, poprotektahan pa din siya ni Lord kahit magsabi siya ng totoo. Basahin natin dito sa Genesis chapter 20, so hindi tayo aalis ng chapter. Genesis 20 verse 11. So dito pinatawag ni Abimelech si Abraham dahil nga nagpakita sa kanya si Yahweh sa panaginip, 'di ba? Sabi niya dito sa verse 11, ang akala ko po'y walang takot sa Diyos ang mga taga rito. Nakita nyo? Isabihin, may takot sa Diyos yung mga nandoon. Kasi kung makikita natin dito sa buong chapter, nagpakita si Yahweh kay Abimelech sa panaginip. So, ibig sabihin, may communication sila. So, ganoon, pag meron tayong relasyon sa Diyos, may takot tayo sa Diyos, meron tayong communication kay Lord. Tsaka si Lord mismo, yung tumawag kay Abraham, di ba? Sa Genesis chapter 12 verse 1, ang sabi, lisanin mo ang iyong bayan, pumunta ka sa bayang ituturo ko sa'yo. So, walang sinabi si Lord na, "Oh, punta ka dito tapos bahala ka na." Hindi ganon. So, pag tinawag ka ni Lord, sagot ka niya. Amen. Kasi sabi niya dito sa verse 3, ang sa iyo'y magpapala ay aking pagpapalain, at ang sa iyo'y sumumpa ay aking susumpain. So, nakita naman natin yung protection ni Lord kay Abraham kahit saan mang siya magpunta. Tinawag siya ni Lord, pinili siya ni Lord, kahit alam ni Lord na meron siyang mga weakness. And kahit na gano'n si Abraham, nakita natin, 'di ba, nung tinawag siya ni Lord, na lisanin ng kanyang bayan, hindi niya tinanong si Lord na, "Lord, saan mo ba ako dadalhin? Delikado ba 'yan?" Kahit na walang sinabi si Lord na specific na lugar kung saan siya dadalhin, sumunod pa din siya kay Lord. Nag-response pa din siya sa kanyang calling. Kahit na gano'n si Abraham, bumawi naman siya sa Genesis chapter 22. 'Di ba, nung sa 21, pinanganak na si Isaac. And sa 22, dito siya sinubok ni Lord. Sabi ni Yahweh sa kanya sa 22 verse 2, isama mo ang kaisa-isa at pinakamamahal mong anak na si Isaac at magpunta ka sa lupain ng Moria. Umakyat kayo sa bundok na ituturo ko sa iyo, ihandog mo siya sa akin. Sabi sa verse 10, nang sasaksakin na niya ang bata, tinawag siya ng anghel ni Yahweh at mula sa langit ay sinabi, Abraham, Abraham. Narito po ako, sagot ni Abraham. Sinabi ng anghel sa verse 12, huwag mong patayin ang bata, huwag mo siyang saktan. Natitiyak ko nga ngayong handa kang sumunod sa Diyos, sapagkat hindi mo ipinagkait sa Kanya ang kaisa-isa mong anak. Grabe, nakaka-bless, diba? So, dito natin nakita yung faith ni Abraham. And gano'n naman talaga, diba, sa spiritual life natin, sa journey natin, sa pagiging Kristiyano, at tagasunod ng Panginoong Hesukristo. May mga part talaga sa life natin na pinanghihinaan tayo. Lalo na ang hirap lumapit kay Lord kapag, 'di ba, may nagawa tayong hindi nakakalugod sa paningin niya. Pero hindi ibig sabihin nun na huminto ka na. Nandiyan naman yung Holy Spirit na mag-guide sa atin, na magko-convict sa atin, na magpatuloy ka. Ang hirap bumalik kay Lord, sa totoo lang. Kaya pag nasa situation na tayo parang, Lord, tatanggapin mo pa ba ako? Oo, bumalik ka lang, magpatuloy ka lang. Actually, ako sa devotion ko, may mga times talaga na putol-putol, tapos nalulungkot ako. Pag nakikita ko yung date, yung iba after a month na sobrang nalulungkot ako. Pero ngayon, ni-remind ni Lord sa akin na sa devotion natin, yun yung journey natin sa pagiging Kristiyano. At ang importante dito, nagpapatuloy tayo. Amen.